Ugbo Street Food 2025. Sa video na to, i-share ko yung experience ko as a first timer at iba't ibang mga pagkain na tikman ko na pwede kong i-recommend sa inyo. Kung tatanungin nyo kung kamusta ang experience ko, ang masasabi ko, value for money. Hindi ko kakalain yung mga concept at mga iba't ibang klaseng pagkain na offer dito ay sobrang kakaiba. Dito kami nag-park sa Deca Mall dahil 5 minutes away lang to do sa pupuntahan namin. I suggest punta kayo ng medyo maaga para matatapos din kayo before mall hours. So first stop is itong Torch Marshmallow Ice Cream. Naging trend siya sa Korea and ngayon marami na iba't ibang mga businesses na gumagaya nito. So it's a block of ice cream, meron strawberry, matcha, and chocolate. Binabalutan lang ng marshmallow fluff, tapos tino-torch nila. Tapos yung cheesy corn nila, for me, this is the creamiest cheesy corn na natikman ko. Kasi bukod sa gumagamit sila ng cheese powder, nilalagyan nila parang bechamel na cheese sauce daw. May 2 sizes available, so I recommend bilhin nyo na yung 55 pesos dahil mas marami ang serving. And para sa akin, mas masarap siya nung walang sabaw ng corn para mas makapal and thick yung creamy sauce. Among all na nagtitinda ng refreshers, itong shake na to ang pinaka napansin ko dahil meron siyang 6-in-1 na fruits per serving. So buy one take one pa yan for 150, so pumapatak lang siya around 75 pesos each. Next naman ang napansin ko, yung malalaking siomai na binibenta dito. Sabi nila homemade daw ito from the filling up dun sa wrapper. And 10 piso lang siya, and I kind of agree na homemade siya dahil may inconsistency sa laki and hindi siya mukhang gawang makina. Fatty laman niya and hindi makapal yung harina ginagamet niya for extenders. Next is yung original skewers daw ng Tondo. I must say, ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat dahil ang mura lang niya at ang lalaki ng serving at ang daming option. Sa lahat ng napuntahan namin, ito ang pinakamatagal na waiting time, but I must say it is worth it. So sa tabi naman yan, merong nagbebenta ng panipuri, 80 pesos per serving. And hindi ko alam kung ako lang or hindi ko napansin sa iba, pero parang siya lang ang nagbebenta nito sa buong street na nadaanan namin. So expect nyo medyo maraming bumibili. May live demonstration sa harap mo. Live demonstration. So sa harap nila ginagawa. So from the moment na kinakrak nila yung bilog-bilog na yan, paglagay ng mashed potato, paglalagay ng mga seasonings and ganyan. So ayan, mag-enjoy ka and halos lahat na bumibili dyan is nagvi-video. So pati ako na-entertain. After nila ma-assemble ang panipuri, papapiliin ka kung anong dipping sauce or parang yung sauce na nilalagay mo sa loob. Meron siyang tamarind and cilantro. And personally, mas nagustuhan ko yung flavor ng tamarind na medyo may asim kumpara dito sa cilantro. Next naman natin is itong Tornado Thai Slushy na soft drink. So ang concept niya is parang nagiging yung sa 7-Eleven slushy yung drink mo. So ako ang in-order ko dyan yung lemon Yakult na parang green apple ng McDo yung kinalabasan. And nagustuhan naman ng kapatid at partner ko yung parang Milo drink nila. So if gusto niyo naman na parang full set meal na parang heavy, meron dito across bago ka pumasok sa pinaka-street. Dito sa may Puba, nag-offer sila ng 289 pesos per meal. So, pwede kang pumili kung barbecue set or seafood boil. Or pwede mo naman pagsamahin yung dalawa for 599 pesos. Unlimited rice na yun. May kasamang 1 litro na rin yun ng iced tea. And sa estimate ko, kasya na to or good for 4 to 6 packs na to. And if ako lang naman ang tatanungin, mas okay siya compared dun sa iba kasi medyo maayos yung uupunan mo and meron silang mga tables and chairs. And personal favorite ko yung barbecue set compared sa seafood boil dahil sobrang tender na mga laman. And for dessert, meron din sila ino-offer dito na sizzling ice cream. Yes. So, ang ganda ng concept, naglalaro sa bibig mo yung init at lamig ng ice cream at yung parang kumulong ice cream sa baba. Basta, you must try this on pag bumisita kayo ng Ugbo.